For he taught them as one having authority, and not as the scribes. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kasama, mga kaibigan, mga kapatid, ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Makita at mapakinggan sa website ng RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Ang inyong lingkod na kapatid na Shelbert Don Doyano Sr. Ales Veritas, patuloy na maghahatid sa inyo ng mga liwanag, mga kasagutan sa ating pananampalatayang Katoliko. Kay araw na linggo, pizza 27 sa buwan ng Enero. Okay, last Sunday sa buwan na ito. At last program din natin sa buwan na ito, mga kaibigan at mga kapatid. Wika 27 ng Enero 2013. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, have a good day po sa inyong lahat na mga nakikinig sa online o internet. At magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig dito sa radio, sa RMN Dipolog. Via RMN Dipolog DXDR transmitter. Yung kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, mga kaibigan, mga kapatid, patuloy na nag-anyaya sa inyo na sana patuloy yung magkikinig sa ating palatuntunan. Especially sa mga kapatid natin na bago pa lang, nakarinig sa mga paliwanag o ngayon pa lang, nakaisip na meron pa lang liwanag ang simbahang Katoliko. Mga kaibigan, mga kapatid, sa dami ng mga kapatid natin na hanggang ngayon hindi nila alam ang mga kasagutang Katoliko tungkol sa paniniwala, hanggang ngayon nandun pa rin sila sa ibang mga grupo o ibang mga samahan na hindi lang basta sumapi sila sa mga samahan na yon, kundi sila ay gumagawa pa ng mga tinatawag nating pangatake sa ating pananampalatayang Katoliko. O sa telebisyon, sa mga radyo, maririnig natin ang kanilang krusada sa pag-atake sa ating pananampalatayang Katoliko. Mga kaibigan at mga kapatid, binasa natin ang nakasulat sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 29. Ating uulitin sa saling Ingles dahil ang nasa harapan natin na Biblia ay isang Ingles, King James Version. For he taught them as one having authority and not as the scribes. Ang ating Panginoong Hesukristo ang itinutukoy dito na nangaral na may otoridad. He taught them as one having authority. Nangaral ang ating Panginoong Hesukristo na may otoridad. At sabi pa dito, hindi yung mga skripa.
Bakit binasa natin ito as an introduction, no, sa ating palatuntunan ngayon? Dahil last program, binanggit natin ito, no? Ang issue tungkol sa authority. Hindi lang natin na-expound ng mabuti o dahil wala na tayong oras, no? So ngayon ating ipagpatuloy. Tinanong ko sa inyo sa last program natin na bakit ba tayo hindi nagkakaisa sa ating pananampalataya? Mga kaibigan at mga kapatid, ang ibig po nating sabihin dahil ang rason diyan, ang dahilan, dahil hindi natin pinagbigyan ng malaki ang issue tungkol sa authority. Dahil kung halimbawa, kung puntahan natin ang panahon noon, no? Noong first century, nang ang ating Panginoong Jesucristo ay nandito pa. Gawin natin itong halimbawa dahil nandito yun ang root ba, nakaugat ang sanhiyong dahilan kung bakit hindi tayo nagkakaisa. Okay, puntahan natin ang panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Nung nangaral siya noon, at halimbawa, meron ring nangaral. Hindi natin masabing halimbawa lang ito dahil sa panahon na ang ating Panginoong Jesucristo ay nangaral, siyempre yung iba na halimbawa, yung mga skriba, dahil ang relihiyon ng mga Hudeyo ay nandyan na, meron na mga pare, no, sa Jewish religion, no? Pero kung ating tingnan ang kanilang mga paliwanag, ang kanilang itinuturo, medyo kung tingnan natin, merong kaibahan sa turo o pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung sasabihin nating nagkakaisa ang ating Panginoong Jesucristo sa pangaral niya at sa yung ipinangaral ng mga skriba o yung mga kaparian ba no sa Jewish religion, no, o pananampalatayang Hudeyo, meron sanang pagkakaisa. Diba, mga kaibigan at mga kapatid? Hindi naman natin masabi na ang mga Hudyo o ang mga skriba o yung mga kaparian, no, sa paniniwalang Hudeyo, hindi naman natin masabi na wala silang otoridad. Dahil kung basahin natin ang Mateo 23, sabi ng ating Panginoon, merong mga authority din sila. May otoridad din sila. Pero pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, dahil sa ating paniniwala kasi, yung Jewish religion o pananampalatayang Hudeyo, hindi yon ang religion na para sa lahat ng panahon. Ibig po sabihin, yung old religion, yung pananampalatayang Hudeyo, ay ang merong hangganan. Meaning, kumbaga first step, unang, shall we say, o unang bahagi sa revelation ng ating Panginoon. Bali, ibig sabihin may fulfillment na, kung baga, shall we say, mga kaibigan at mga kapatid, inaasahan na darating ang panahon
na itong unang grupo, unang samahan ng mga Hudyo, ay gawin itong hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng katauhan o sa lahat ng mundo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga tinawag itong universal o Catholic. So ibig sabihin, pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ang otoridad ay wala na sa mga, shall we say, skriba o so yung authority noon sa Old Covenant ng mga Hudyo, dahil si Kristo ang sinasabi nating final authority pagdating dito sa New Covenant. So, kung mangaral ang ating Panginoong Hesukristo at meron ding mangaral kahit na skriba pa siya, pari pa siya, kung salungat ang kanilang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, natural, sinong pipiliin natin? Yung final authority. Ibig sabihin, yung mga skriba noon at yung mga kaparian noon sa Old Covenant, dapat hindi nila i-insist ang kanilang interpretasyon sa batas ng Diyos. Kundi, kailangan silang magta-trust sa ating Panginoong Hesukristo. Kung iba ang kanilang interpretasyon, hindi nila ipilit yung interpretasyon nila. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo, nasa Kanya ang final authority. Dahil kapag hindi natin paniwalaan o hindi tayo magbigay respeto o hindi tayo magbigay ng galang sa otoridad o authority ng ating Panginoong Hesukristo, talagang ang mangyayari ay hatian o division. Kasi principle of unity kasi, mga kaibigan at mga kapatid, na merong final authority. Si Kristo ang final authority. So dapat kung tayo ay nasa panahon noon, mga kaibigan at mga kapatid, walang ibang gagawin natin kundi kailangang ipaubaya natin ang ating obedience sa kung sino ang may authority o may kapangyarihan, mga kaibigan at mga kapatid. Nasa kay Kristo kasi ang otoridad, so dapat masunod ang kaniyang turo o kanyang interpretasyon sa mga nakasulat sa Sacred Scripture, mga kaibigan at mga kapatid. So kung iba ang ating unawa, iba ang ating interpretasyon, kahit na parang maganda sa feeling natin ang ating interpretasyon, dapat hindi masunod ang sa atin, kundi kung meron man ang dapat masunod, kung sino ang may authority. So, si Kristo, ang ating Panginoong Hesukristo, nasa Kanya ang sinasabi nating final authority. So, dapat ang Kanyang interpretasyon o Kanyang turo ang dapat masusunod, mga kaibigan at mga kapatid. Ito ang nakasulat sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 29. Uulitin ko. For he taught them as one having authority and not as the scribe. So, ulit-ulitin natin itong salita na authority o may kapangyarihan. Dahil sa kung puntahan natin ang ating panahon ngayon, hindi na ito iniisip. Hindi na ito nasa isip ng marami ngayon. Dahil ang ginawa natin ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, basa lang tayo ng Biblia o bili lang tayo ng Biblia tapos basa ng basa. Kung ano ang mauunawaan natin, yun na ang ating gustong sundin. Kahit na yung nasa authority, halimbawa, ibig kong sabihin, ang Simbahang Katoliko, kung ating tingnan ang kanyang eksistensya sa history, mga kaibigan at mga kapatid, very clear na ang Samahang Katoliko o ang Iglesia Katolika
Walang ibang religion ang makasabi na siya ang nadugtong sa samahan na nasimula ng ating Panginoong Hesukristo noong 1st century o 33 AD, mga kaibigan at mga kapatid. So, ang nangyari ngayon, bili lang tayo ng Biblia at ang iba naman ganun din, bili tapos pinag-aralan kung ano ang interpretasyon. Hindi na natin ni-refer ito. Hindi na tayo nagtatanong kung ang ating interpretasyon ay naaayon ba sa otoridad. Meron kasing otoridad. So, sa panahon ni Kristo, siya ang otoridad. So, kung itanong natin, sino ba ang authority ngayon sa ating panahon? Dapat puntahan natin ang mga pahayag ng ating Panginoon Jesucristo noon. Sino ba ang nabigyan niya ng otoridad? Otoridad, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil sa sinabi ko na noon pa, o sa mga nakaraang palatuntunan natin, kung sino-sino lang ang bumabasa sa Biblia at i-insist nila, mag-insist ang nagbasa ng Biblia na itong interpretasyon ko, ito ang tama. Hindi na ni-refer, hindi na tayo nagtanong kung meron bang final authority na dapat magpunta tayo doon sa final authority at itanong natin na ang ating interpretasyon, ito ba ang final? So, kung iba ang ating interpretasyon tapos iba ang sa simbahang Katoliko na siya ang otoridad, so i-insist natin ang sa atin. So, division. So, watak-watak. Ito ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Bakit dumami ang mga relihiyon natin? Dahil hindi natin pinakinggan ang may authority talaga, may otoridad nitong pagtuturo sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. So, simple lang. Itanong natin at sagutin ang tanong. Ano ba ang tanong? Sino ba ang binigyan ni Kristo ng kapangyarihan sa pagtuturo? O sino ba ang authority ngayon? Sino ang nabigyan niya ng otoridad? Siyempre, una, yung mga apostol. At siyempre, ano ba ang paraan ng ating Panginoong Hesukristo at noong unang simbahan o iglesia, mga kaibigan at mga kapatid? Ano ba ang paraan nila sa pagbigay ng authority? Yung tinawag nating ordination, laying of hands, yung laying of hands, no? Sa pamamagitan ng kamay ng mga apostol na sino ang kanilang nilaying of hands, mga kaibigan at mga kapatid, nasa kanila ang authority. So, anong group, anong religion, anong samahan ang makabigay patunay, mga kaibigan at mga kapatid, na wala tayong duda? Only the Catholic Church, mga kaibigan at mga kapatid. At alam niyo, kung natandaan niyo, binasa ko yung dokumento sa Pasugo Magazine ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Sila mismo umamin na they don't question the claim of the Catholic faith apologist that only the Catholic Church can trace her origin from the time of the apostles. Aminado sila. Hindi sila tutol na ang Iglesia Katolika lamang ang maka-trace sa history, mga kaibigan at mga kapatid, na ang kaniyang eksistensya madugtong sa unang simbahan.
noon natatag ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto ninyong uulitin ko, mga kaibigan at mga kapatid? Okay, hintayin ninyo. Napin ko muna. Ito, mga kaibigan at mga kapatid, sa magazine ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, o Pasugo magazine nila, o official magazine nila itong Pasugo, mga kaibigan at mga kapatid. Ang pitsa nito, issue sa Pasugo nila March-April 1986. Ulitin ko, March-April 1986 sa pahina 4 by Philhon B. Puentes. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Sabi ni Philhon B. Puentes, isang magsusulat na Iglesia ni Cristo, no, sa Pasugo magazine, mga kaibigan at mga kapatid, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. So, yan ang ebidensya natin, no? Patunay natin, mga kaibigan at mga kapatid, na kahit na sila, no, ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, ay hindi sila tutol na ang Catholic Church matrace back natin from the 1st century. Importante po ito, mga kaibigan at mga kapatid, dahil merong panahon ang tunay na iglesia, masasabi nating, ano bang panahon? Ano bang year? Ano bang taon siya nagsimula? Importante malaman natin kung kailan ba nagsimula o natatag ang ating samahan. Dahil ang mga samahan natin ngayon, merong nagsimula noong 1914 lang. At merong nagsimula naman 1844, 1872. Yung halimbawa, ang yang Iglesia ni Cristo, itong samahan na ito na pinangalanan na Iglesia ni Cristo. Paano ba natin masabi na tunay na iglesia ang Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix Manalo, na ang simula sa kanilang samahan ay 1914 lang, samantalang ang Panginoong Jesucristo nagtatag ng iglesia noon pang 33 AD, so 1st century. So, paano natin masasabi na tunay na Iglesia ni Cristo ang samahan nila? Na samantalang kung babasahin natin ang Biblia, ang tunay na Iglesia ay nagsimula noong unang siglo pa, 33 AD. So, sa Pasugo magazine nila, sinabi nila na Catholic Church could be traced back from the 1st century. At sa ibang pasugo naman nila, ito din ang mababasa natin, no? Sa Pasugo issue April 1965, page 41. Ito, babasahin din natin ito, mga kaibigan at mga kapatid, no? Pasugo magazine, April 1965, pahina 41. Sabi nila, so we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Matindi ito, mga kaibigan at mga kapatid, dahil may nakalagay pa na alone o lamang. Sabi nila, so we don't question the claim of the Catholic apologists. By the way, sino ba itong Catholic faith apologists? Ang ibig sabihin ng apologists, mga kaibigan at mga kapatid, defenders of the faith. Yung mga
tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Like, siguro, ako, mga kaibigan at mga kapatid, no? Isa akong apologist o defender of the faith, di ba? Mga kaibigan at mga kapatid. Hindi daw sila tutol, hindi daw sila against, mga kaibigan at mga kapatid, sa aming tinuro, aming paniwala ng mga Catholic faith defender o Catholic faith apologist. Ano bang paniwala namin? Na ang Catholic Church, itong relihiyon nating Katoliko, alone, lamang, siya lang ang makatrace back its origin, no, to the apostles, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil yung ibang mga religion kasi, ibang mga sekta, hindi sila makatrace. So even the Iglesia ni Cristo, they admitted, mga kaibigan at mga kapatid, na sila ay hindi sila makatrace. Ibig sabihin, hindi madugtong ang kanilang samahan sa samahan ng ating Panginoong Hesukristo na nagsimula noong unang siglo. Tama naman, dahil matawag ba nating madugtong sila na 1914 lang sila natatag? At saka kung puntahan naman natin ang mga kaibigan o mga kapatid natin, mga Jehovah's Witness, kailan ba natatag ang samahan nila? 1872, no? If I'm not wrong. 1872, no? Dahil mas nauna ang Adventist, 1844. Pero ang mga samahan na ito, parang kung makinig tayo sa kanila, kung hindi natin alam ang mga kasagutan ng Katoliko sa mga katanungan, mga atake, o sa mga turong Katoliko na hindi nauunawaan hanggang ngayon, kung hindi natin malaman ang mga kasagutang Katoliko, no, sa tunay na iglesia, mga kaibigan at mga kapatid, ay talagang malihis tayo, mga kaibigan at mga kapatid. O mamisguided tayo dyan. Dahil sabi pa, ang isang hindi totoo daw na balita, mga kaibigan at mga kapatid, o hindi totoo, yung lie, kumbaga sa English, kung ulit-ulitin yan na ituro, kung hindi masagot, ay parang totoo na yan. Halimbawa, yung sa issue tungkol sa images o mga larawan o mga ribulto. Sabi kasi sa Biblia, ipinagbabawal ng Diyos ang mga idols o Diyos-Diyusan. Tapos sabi nila ang mga images daw o mga larawang Katoliko, mga ribultong Katoliko, Diyos-Diyusan daw. So kung hindi natin masagot yan, nating mga Katoliko, kung mag-a-admit tayo na ang mga larawan nating Katoliko ay Diyos-Diyusan o mga idols, so mananatiling yan ang nasa isip o masa isip sa karamihan. Dahil gumamit din sila ng media, radyo, telebisyon sa pangangaral. So kung malaman yan ng maraming tao ang makapakinig sa kanilang mga palatuntunan sa telebisyon at radyo, kung tayong mga Katoliko ay hindi kikibo, hindi tayo sasagot, hindi tayo mag-response sa kanilang mga akusasyon, talagang parang maging totoo yan sa mga isip nila. So ang hindi totoo, parang maging totoo kung hindi natin masagot, mga kaibigan at mga kaibigan. Mga kaibigan at mga kapatid. Parang ang tama ay maging mali. Natandaan ko ang nakasulat sa Isaiah
chapter 5 verse 20 na sa tingin natin ang nakasulat sa Isaiah 20 verse chapter 5 verse 20, mga kaibigan at mga kapatid, parang hula yan sa ating panahon. Ibig sabihin, darating ang panahon na ang tama ay gawing mali sa iba. At yung mali naman, parang gawin nilang tama. Ay yun naman talaga ang nangyayari ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil maraming turo ang simbahang Katoliko na tama, pero sa kanilang mga pangangaral, ginawa nilang mga mali daw ang ating mga turo. Yan kung hindi natin masagot. Hindi natin mabigyan ng liwanag. Kaya nga ang ating palatuntunan, pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Dahil yung mga kapatid natin na nasa isip nila na mali talaga ang ating mga katuroang Katoliko, so para sa kanila madilim ang ating pananampalatayang Katoliko. Ako naman at yung ibang mga kapatid natin na Katoliko na nakakaalam sa mga sa liwanag o sa mga kasagutan, hindi kami payag na tawaging madilim o nasa dilim ang ating mga katuroang Katoliko, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi kami payag dahil alam namin ang mga kasagutan, alam namin ang mga sagot. So sabi nila, madilim ang pananampalatayang Katoliko. Sabi naman namin, hindi. Liwanag ito. Kaya dapat malaman natin ang mga kasagutan. Mga kasagutang Katoliko, mga kaibigan, mga kapatid. At magpasalamat naman tayo dahil dami na ding nakaalam sa ating mga kasagutan, mga paliwanag Katoliko. So yung iba, bumalik na sa ating pananampalatayang Katoliko. Yan ang maganda. Ako mismo, mga kaibigan at mga kapatid, ulitin ko, talagang biktima ako noon. Dahil muntik kong iniwanan ang Katoliko, mga kaibigan at mga kapatid, nang hindi ko pa nalaman ang mga kasagutang Katoliko. Dahil ang nalaman ko lang noon, yung mga objections, yung mga atake ng ibang religion sa pananampalatayang Katoliko at wala pang nakabigay sa akin noon ng liwanag. So, muntik kong iniwanan ang Katoliko. Pero buti na lang dahil merong mga tao ang sa tingin ko kinasangkapan ng Panginoon na hindi matuloy ang pag-iwan ko sa simbahang Katoliko. To cut the story short, nabigyan ako ng liwanag. At ngayon, ito na ako. Hindi natuloy ang pag-iwan ko sa Katoliko at feeling ko, pakiramdam ko, tinawag ako sa gawaing ito. Na dapat i-share ko din ang aking nalalaman tungkol sa simbahang Katoliko. Nalaman ko ang mga sagot, so dapat i-share din ko ito sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. So, sa halimbawa na tungkol sa issue tungkol sa mga images at larawan, kung basahin natin ang Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, na pag-alaman natin na dalawa pa lang klaseng larawan ang mababasa natin sa Biblia. O dalawang uri ang mga ribulto at larawan. Na merong mga ribulto at larawan na pinagbabawal ng Diyos, pero hindi absolute dahil kung babasahin natin ang Biblia, meron namang mga larawan na ipinagawa ng Diyos. Halimbawa, yung sa Exodo Kapitulo 25. Versikulo 17 hanggang 22. Si Moises noon, mga kaibigan at mga kapatid, sinugo ng Diyos na gagawa siya ng larawan ng keruben. Ano ba yung keruben? Anghel. So hindi pala masama ang paggawa ng larawan ng keruben o anghel.
At saka kung babasahin naman natin ang Ezekiel 41, versikulo 17 hanggang 20, ang templo ay linarawan na merong talagang mga larawan ng kiruben at may sinabi pa na merong larawan sa mukha ng tao. Merong mukha ng tao. At kung natandaan natin sa Numbers chapter 21 verse 4 to 9 o Numeros kapitulo 21 versikulo 4 hanggang 9, si Moises sinugo ng Diyos na gagawa siya ng larawan o ribulto ng serpent. Mga kaibigan at mga kapatid. At saka kung babasahin natin ng Exodus kapitulo 35 o chapter 35 of the book of Exodus, mga kaibigan at mga kapatid, mababasa natin na ang kaalaman sa paggawa ng maraming mga bagay o iba-ibang mga bagay, pati na ang paggawa ng ribulto at yung carving, mga kaibigan at mga kapatid, hindi yan masama dahil ang kaalaman na yan ay galing sa Diyos. Binigay niya sa tao. Hindi galing sa demonyo yan, mga kaibigan at mga kapatid. Babasahin ninyo ang Book of Exodus, chapter 35. Na ang kaalaman sa paggawa ng imahen o larawan, kaalaman yan na mula sa Diyos, hindi galing sa demonyo. So kung ang kaalaman na yan sa paggawa ng ribulto, galing sa Diyos. So, maisip natin na hindi pala masama ang paggawa ng larawan at ribulto, mga kaibigan at mga kapatid. Pero, bakit may mababasa sa Biblia na halimbawa sa Exodus chapter 20 na ang Diyos ay meron siyang sinabi diyan sa Exodus kapitulo 20 na bawal ang paggawa ng mga imahen. Parang kontradiksyon, no, mga kaibigan at mga kapatid. Ang totoo, hindi yan kontradiksyon. Dahil katulad yan sa sugo ng Diyos na huwag kang papatay, thou shall not kill. Pero may mabasa naman tayo na ang Diyos, sinugo niya ang kaniyang katauhan noon sa Old Covenant o Old Testament na patayin yung mga tao na lumabag sa kaniyang utos. Diba? Parang kontradiksyon, no, mga kaibigan at mga kapatid. Actually, hindi yan kontradiksyon. Yung sugo ng Diyos o yung batas niya na thou shall not kill o huwag kang papatay, talagang batas yan. Dahil tayong mga tao, wala naman tayong karapatan na papatay dahil hindi naman tayo ang owner of life. Dahil ang may karapatan na makapatay o ang may authority lang na makagawa sa gawaing yan, mga kaibigan at mga kapatid, siyempre ang Diyos lang. Dahil ang Diyos ay siya ang may-ari sa buhay. Ang may-ari sa buhay ay siya din, no? Ang makakuha sa buhay na yan, mga kaibigan at mga kapatid. Ibig sabihin, ang Diyos lang ang makapatay. Dahil siya ang may-ari sa buhay. Pero tayong mga tao, wala tayong karapatan sa pagpatay dahil hindi tayo ang may-ari sa buhay, kundi ang Diyos lamang. So, ang Diyos lamang ang makapatay ng tao, mga kaibigan at mga kapatid. Pero yung mga bersikulo ng Biblia na sinugo niya ang kanyang mga katauhan sa pagpatay sa mga taong lumabag sa kanyang batas o sa kanyang utos, valid yon, mga kaibigan at mga kapatid, dahil ang Diyos ang nagsusugo sa kanila. Hindi yon will of man. Ibig sabihin, bawal ang papatay tayo ng tao sa ating kagustuhan, sa ating choice. Pero kung ang Diyos na ang mag-choice, ang mamili, kung siya na ang susugo sa tao na patayin yung tao na yon, hindi na human will na.
That is God's will. So okay ang pagpatay ng tao na God's will. Kanyang sugo, naaayon sa kanyang sugo. Pero kung walang sugo ang Diyos sa atin, napapatay tayo ng tao, thou shall not kill, mga kaibigan at mga kapatid. So yung sa Old Covenant, kung may patayan na nangyari doon, na sinugo ng Diyos ang kanyang mga katauhan noon sa pagpatay sa mga taong lumabag sa kanyang utos o sa kanyang batas, may karapatan siya dahil siya ang nagsusugo. Pero kung ang tao lang ang mag-isip na papatay siya ng tao na hindi siya sinugo ng Diyos, wala siyang karapatan, mga kaibigan at mga kapatid. Pero kung atin namang tingnan ang New Covenant at ikumpara natin sa Old Covenant, huwag niyong kalimutan na mayroong kaibahan ang pananaw sa New Covenant o sa New Testament. Ikumpara natin sa Old Covenant, mga kaibigan at mga kapatid, dahil sa New Covenant, in-emphasize o tinuro ng ating Panginoon ang pinaka-importanting turo ng Panginoon na dapat ipahari natin ang batas ng pagmamahal, yung tinatawag natin Law of Love. Law of Love means marunong tayong magpasensya, marunong tayong magmahal na kahit sino-sino, kahit anong mga tao pa ang ating makikita o mga kaibigan natin, mga kapatid natin, kung sino-sino pa sila, kung anong klaseng mga tao sila, mabubuti man o hindi, kailangang ipakita natin ang goodness pa rin, mga kaibigan at mga kapatid, na yung kung ang ating kaibigan gumagawa ng masama sa atin, hindi tayo mag-reply ng masama din. Yung sinabi ni St. Paul, overcome evil with good. Hindi, wala na yun. Yung kung hagisan ka ng bato, huwag kang reply o huwag kang hagisan mo rin siya ng bato. Hindi yan, mga kaibigan at mga kapatid. Ang goodness o kabanalan ng ating argumento, mga kaibigan at mga kapatid. Basahin niyo ang Book of Romans chapter 12. Overcome evil with good, mga kaibigan at mga kapatid. So, yan, mga kaibigan at mga kapatid. Sa ating panahon ngayon, kailangang malaman natin kung sino ang may authority o otoridad sa pagtuturo ng Biblia o sa pag-interpret. Dahil sa binasa nating talata ng Biblia, na sa kay Kristo ang kapangyarihan. At kung sino ang binigyan niya ng authority to teach, talagang doon tayo maniwala. Huwag sino-sino lang. Ibig sabihin, kung merong mga mangangaral ngayon na nangaral sa atin, itanong muna natin. Suriin muna natin na yang nangangaral sa inyo, may authority ba sila sa pangangaral? O anong credential nila? Katulad sa pagdadrive ng sasakyan, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi pwedeng mag-drive ka ng sasakyan wala kang lisensya. Dadakpin ka, di ba? Kailangan may authority ka to drive. Sa Biblia, ano bang tinuro dyan na magpapatunay na sinugo ka? Yung mga apostol, sinugo sila ng Panginoon kasi direktamente. At kung sino naman ang binigyan ng authority ng mga apostol, doon tayo maniwala, huwag sino-sino lang. At yung mga nabigyan nila ng authority, sino naman ang binigyan nila? So para malaman natin kung sino talaga ang may authority. Katulad sa ating bansang Pilipinas, mga kaibigan at mga kapatid.
Pwede ba na kung hindi natin gusto ang ating presidente, tapos sabihin natin na maggawa tayo ng ibang presidente? O ikaw ba ang gustong papalit sa ating presidente? Hindi pwede yun. May proseso yan. Ang presidente dapat pinili ng bayan yan. May eleksyon tayo. May proseso yan, mga kaibigan at mga kapatid. At kung wala na, kung mapalitan ng ating presidente, siyempre ang kanyang kapangyarihan, ang makasunod sa kanyang kapangyarihan ay iyong susunod na mapiling presidente. Hindi sino-sino. Di ba? Sinabi ko na sa inyo sa ating nakaraang palatuntunan na bakit may presidente tayo? Para meron tayong unity o pagkakaisa. Dahil kung walang presidente, kung hindi na magkapareho ang ating mga desisyon, kung walang presidente, chaos, mga kaibigan at mga kapatid. Walang pagkakaisa dahil wala tayong final arbiter pagdating sa punto na hindi tayo nagkakaisa sa ating mga opinyon. Kaya ang ating bansang Pilipinas may presidente, parang meron tayong unity. Dahil kung hindi na magkapareho ang ating mga desisyon, dapat may isang tao ang titindig na inisip natin na may kapangyarihan siya sa pagsasalita na ang kanyang tinig ay final. Yun naman talaga ang principle of unity, mga kaibigan at mga kapatid. Ang ating bansang Pilipinas, bakit meron tayong Supreme Court? Parang may unity tayo dahil kapag maraming Supreme Court dito sa Pilipinas, kung hindi magkapareho ang interpretasyon sa mga batas, ngayon sino ang dapat masunod kung walang isang Supreme Court? So, ang pagsabi natin na bakit kailangang may presidente, ang sagot dyan, mga kaibigan at mga kapatid, para meron tayong pagkakaisa. So having a president is a symbol of unity, mga kaibigan at mga kapatid. At kung bakit meron tayong isang Supreme Court, hindi maraming Supreme Court, ganun din ang kasagutan. Parang meron tayong pagkakaisa. Dahil kung maraming Supreme Court, kung hindi na magkapareho ang interpretasyon sa batas, walang unity, walang pagkakaisa, mga kaibigan at mga kapatid. Ito din ang tungkol sa relihiyon nating Kristiyano, mga kaibigan at kapatid. Kailangang alamin natin kung sino ang pinadala ng Diyos, sino ang may authority. Natural, very clear yan sa history. Laganap na, widely spread ang Biblia. Sino ba ang pinadala ng Diyos? Ang final sugo ng Diyos. Diba noon sa Old Covenant, mga propeta yon. Nandyan sa Book of Hebrews. Noon nakipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Pagdating sa bagong tipan, siya ay nakipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Nasa kay Kristo ang kapangyarihan, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi sino-sino lang ang magbasa sa Biblia. Okay naman, babasa tayo ng Biblia, pero dapat ang ating interpretasyon, hindi natin i-insist, hindi natin ipilit kung ito ay iba sa official interpretation ng Supreme Court. Sino ba ang Supreme Court natin, mga kaibigan at mga kapatid, pagdating sa Biblia? Siyempre, ang tunay na iglesia na natatag ng ating Panginoon. So, kaya importante, alamin muna natin itong mga relihiyon natin. Ito ba ang nagsimula noong unang siglo, 33 AD? Dahil kung ang ating relihiyon nagsimula lang 1914, 1872, 1517, hindi madugtong sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Hesukristo noong unang siglo, talagang masasabi natin, huwad na mga iglesia ran, mga kaibigan at mga kapatid, talagang masakit ito.
At sa totoo lang, personally, hindi ko gusto mangaral ng ganito, mga kaibigan, mga kapatid, dahil maraming masasaktan. Ang matamis na turo siguro yung walang masasaktan, na parang politiko tayo. Hindi tayo magsasalita na laban sa kanilang damdamin. Pero kung katotohanan pa yan, talagang yan ang ituro natin, na lahat pareho, okay lang. Kahit na iba-iba ang turo. Kung yan pa ang totoo, yan ang ituro ko. Parang walang masasaktan, walang magagalit sa akin, mga kaibigan at mga kapatid. Pero iisa lang ang tunay na iglesia. At kung babasahin natin ang Biblia, merong mga bulaang propeta, bulaang tagapag-aral. Kung sino itong mga bulaang propeta, alamin natin. Siyempre, kung wala sa kanila ang mga turo ng katotohanan, dapat hindi tayo maniwala sa kanilang mga pinagsasabi, mga kaibigan at mga kapatid. Mga kaibigan, mga kapatid, babasahin natin ang unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19. Sabi ni Apostol Juan, "Little children," so, hindi ko pa ituloy basahin ito, mga kaibigan at mga kapatid. Ito, prueba na ito na ang ministro o ang sugo pala ng Diyos, pwede rin nating tawaging Father o Ama. Yung pagtawag natin sa ating mga kaparian, Father. Yung iba kasing mga religion ngayon na Kristiyano, takot silang tawaging Father ang kanilang pastor. Dahil meron kasing talata ng Biblia na sabi ng Panginoon na huwag kayong tatawag ng Ama dito sa lupa. Pero ang totoo, hindi yan literal na ibig sabihin na mali talaga ang pagtawag ng Ama sa mga leader natin sa ating simbahan. Ang ibig kasi sabihin ng Panginoon sa sinabi niyang huwag kayong tatawag ng Ama, ay ang ibig niyang sabihin noon, mga kaibigan at mga kapatid, ay yung mga tao like mga scribes at mga Pharisees na hindi sila mapakumbaba. Wala sa kanila ang uri ba na masasabi nating mabuti silang tagapagturo o leader. Ma-pride kasi sila, hindi sila marunong magpakumbaba. So wala sa kanila ang quality, ang nature na gusto ng ating Panginoong Hesukristo sa isang leader. Dahil ang gusto sa ating Panginoon sa isang leader ay yung mapakumbaba. So ibig sabihin na huwag kayong tatawag na Ama, ang ibig sabihin yung mga taong hindi marunong magpakumbaba, huwag nyo silang tawaging Ama. Yon ang hindi dapat tawagin nating Ama dahil hindi sila ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo na tawagin sila sa isang katawagan na ang may-ari ang Diyos pero hindi sila worthy. Wala silang karapatan na gagawa ng hindi mabuti o dapat sundin nila kung ano ang turo ng Diyos tungkol sa isang alagad. Kung importante ang magpakumbaba tayo o may humility tayo, talagang yan ang gagawin natin, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil parang ginawa mong Diyos ang inyong sarili kung hindi ka marunong magpakumbaba, mga kaibigan at mga kapatid. So, ang Diyos hindi niya gusto na tawagin ng isang tao sa isang katawagan na ang may-ari ang Diyos Ama
Tapos hindi niya sinusunod kung ano ang uring leader na gusto ang Diyos. Ang gusto ng Diyos sa isang leader ay yung marunong magpakumbaba, yung servant. Dahil sabi niya sa Matthew 23 verse 12, mga kaibigan at mga kapatid, to 13, kung gusto ninyo na maging leader o gusto niyo na maging tawagin kayo ng ama, magpakumbaba kayo, na be a servant. So ang ating mga kaparian, bakit tinawag natin sila mga ama? Dahil servant sila. Sinugo sila ng Diyos. So ang title o ang titulo ng Diyos, pwede nating gamitin yan sa pagtawag natin sa kanila. Kagaya ba kay Moises? Kung babasahin natin ng Exodus chapter 7 verse 1. Sabi ng Diyos, gawin ko ikaw, Moises, na parang Diyos sa harap ng mga tao. Parang Diyos daw siya. Hindi sa Diyos, pero dahil sinugo siya ng Diyos, servant siya, pwede siyang tawagin sa katawagang ang may-ari ang sa Ama o ang Diyos. Provided na you're only a servant. Hindi ka gagawa ng mga gawa na parang inaangkin mo na ikaw na ang Diyos. So depende sa mode yan, mga kaibigan at mga kapatid. So ituloy natin ang pagbasa dahil wala na tayong oras. Little children. Ang pruweba ito na ang isang alagad ng Diyos pwede tawagin nating ama dahil tinawag niyang mga anak ang mga faithful o mga nanampalataya doon sa kanilang panahon. It is the last time, and ye have heard that Antichrist shall come. Even now there are many Antichrist, whereby we know that it is the last time. They went out from us, but they were not of us. Tandaan ninyo ito, mga kaibigan at mga kapatid. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would not doubt have continued with us. Hindi ko na ipagpatuloy ito, mga kaibigan at mga kapatid, dahil wala na tayong oras. Ibig po sabihin, ang tunay daw na miyembro sa isang samahan na natatag ng ating Panginoong Jesucristo ay yung manatili sa orihinal na samahan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil yung lumabas daw, yung umiwan daw, iniwan nila ang tunay na iglesia na natatag ng Panginoon, hindi daw tunay na kasamahan sila. Tinawag pa na mga antikristo daw sila. Dahil ang tunay na samahan ng ating Panginoong Jesucristo, tunay na mga kasamahan o miyembro ay yung nanatili. Dahil hindi kasi gusto ng Panginoon na watak-watak o divisions o hati-hatian sa pananampalataya, mga kaibigan at mga kapatid. So, sa ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, dahil wala na tayong oras, daan-daan lang natin And to manage this risk, the world na Group. Banks ang ating mundo ngayon ay marami ng napagdaanan na sinasabi nating mga pagsubok lang sa ating buhay. At ang importante lang, mga kaibigan at mga kapatid, na makinig tayo sa tunay na simbahan na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew 18:17, tandaan natin, kailangan nating ipaubaya ang ating pananampalataya sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, dahil wala na tayong oras, hanggang sa susunod na linggo, mga kaibigan at mga kapatid, ito ang alagad ninyo sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kasama na ang ating mga kapatid sa technical side, Danny Luod at Tax Ilumba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Radyo mo nationwide. Shop, look, and win raffle promo at ProSight Optical Incorporated, the eye professional eye care providers. For every 500 pesos worth of purchase or service, customer is entitled to one raffle coupon. Promo starts on August 1 to December 31, 2012. Raffle draw is on January 7, 2013. Major prizes: one winner of one motorcycle, laptop, and one winner of home theater. Minor prizes: two winners of hot and cold water dispenser, 10 winners of Spider sunglasses, 5 winners of Spider helmet, and 5 winners of portable DVD player with consolation prizes. ProSight Optical Incorporated. Maalagaro na, maabi-abihon pa. Located at Quezon Avenue, corner Mabini Streets, Barangay Bara, beside AG Agri-Supply, Dipolog City. With telephone number 065-212-9502. Per DTI 11.